Maayong gabi sa tanan. Magkuhan ko, pasalamat sa ako. Salamat kay sa Ginoo na natadari karon, naka-attend sa prayer meeting. O salamat po kay sa Ginoo sa nauman nato nga anniversary. O pasalamat po ko sa team Zerubabel nga nga kuan kami kanang teamwork kaayo. So, salamat po ko sa Ginoo nga gaayo sa Ginoo akong tiil, murag dili na siya nagsakit, di na pala sa una. Nga salamat po ko sa Ginoo sa negosyo nga gihatag sa amoa. O salamat po ko sa mga kabataan nga maayo po nilang lawas. O sa kuwapod, maayo po akong lawas, kanina po, walay mga ginabati nga sakit. O kining ako ang gihatag sa Ginoo nga topic sa kuha, kuan siya ang title anytime. So wala ko nag-expect nga gamay day kay siya. Abi na ko kuan. Abi na kong dako siya. So time. So before ta magsugod, mag-pray sa ta. Ama na mo nga langit noon, may mayaw na mo nga Diyos. Dako ang makalipay Ginoo sa karon nga kahapon ng Ginoo. May ikaw nagtugot sa mga Ginoo nga makaani sa balay ng Lord. Sayod man kami Lord na pinaka-importante gayud Lord mao gayud ang prayer meeting. Kay kami Ginoo kaduol gayud kanimo Ginoo. Salamat gid kay Ginoo isip imong mga kaanakan. Gihatagan nimo kami og pribilehiyo nga kami makaduol kanimo Ginoo. Og bisan pa man Ginoo sa mensahe Ginoo nga imong ang gihatag sa kuha Ginoo, ikaw ta Ginoo magatabang sa kuha Ginoo kung sa akong kini pag-deliver Ginoo. Pinatugyan nako ang tanan kanimo Ginoo. Ginaampo sa ngalan ni Jesus, personal na maluluwas. Amen. So, mani ato ang topic karon, time. So, the gift of time. God gave us a gift. It is called time. And the Bible said in Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Kung aduna tayo Bible, pwede na ito abrihan o gatong basahon. Ako lang magbasa. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Sa libro sa Ecclesiastes, atong mabasa alang sa tanan adunay panahon ug adunay higayon alang sa matag tuyo ubos sa kalangitan. So gihanay gid sa Ginoo. Kini nga bersikulo nagtudlo kanato nga ang oras giplano sa Dios. Kung padayon nato sa pagbasa sa Ecclesiastes, mabasa to sa 2, a time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. So, ang tanan, naagid ay katapusan. A time to live and a time to die. So, the preciousness of time. Mabasa na to sa Psalm chapter 90, verse 10 to 12. So, sa 10, our days may come to 70 years or 80. If our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If only we knew the power of your anger, your wrath is as great as fear that is due. Teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. So, naka-highlight din sa red, teach us to number our days, no? Teach us to number our days. Ang question is, did you number your day? So, ingon pa sa Bible,
ang lifespan sa tao is 70. So, bonus na kung musobra ta diha. Abot nag-80 ana. Pero, ingon pa sa Bible na kung musobra na ka sa 70, daghan nagkagbati-bation. Laban na ang mama ni Ate Banji. Kahilak yung igsoon kay ikapoy na daw siya, kay 90 na manggod siya. 90 years old. Grabe na ang bonus, 20 years na no. Yung nana siya ka, lisod na gyud kung 70 plus na. Og di po ta kabalo kung kana sa takwaon sa Ginoo. Wala taga kwenta nga ay 70 kung kukaon sa Ginoo. So di po ta makasulti ana, no? Kaya ako at the age of 50, katong 50 years old ko, na may stroke ko na hospital na nag-action og buto diri sa ako ang brain. Pero kaluoy sa Ginoo, nalugwayan niya ang akong kinabuhi. So that was 4 years ago. Usahay makapamalandong ko. Pwede gid ito nga mo na to akong la. Kay ikaw naman ko, ano mo kabalo sa nahitabo. Suka-suka ana dala sa ospital. Hantod nga may nalang gani kay na naghilot ako si Ate Virgie, gihilot ko brag na uli-ulian ko pero dito gi sa ospital kada lingkod nako suka wala na murag lasa na ako ni. So pwede gid ito akong katapusan. Ug mao po na sa inyo ha mga kaigsuonan. Nasayod ko nga sa ato ang kinabuhi, nakaagi po ta ginanapod nga makaingon ta nga uy murag mo na man ikitaman akong kinabuhi. Mo lusot pa baka ko ani. So na po yung nana nga senaryo sa atong kinabuhi. Ug ako na experience sa puna nako. So mao kita dili gid ta pwede nga magsulti ay dugay pa man ang 70. Dugay pa kayo kung pitahon nimo. Pero kung time na nimo diha lang gyud kataman. Mao lang gyud na ang time nimo diri sa kalibutan. Wala gihatag gid sa Ginoo sa imuha. So, para sa itong gini-testimony ni Pastor Samati. So, anak sa pastor. 30 pa kabata, Pastor, no? Teenager. 18 years old. So, karon gikuha na siya sa Ginoo, na sa sakit, kiliran sa Ginoo. So, dili ta makasulti ay 70, dugay pa man. So, anytime pwede. So, usahay, magkanta tag happy birthday to you. So happy yung mata kay birthday man. Pero wa kakabantay nga gapadulong po day ka sa imong kuan. Sa imong kaulahian. Sige na magdagan ang panahon. Kaya ang panahon dali ra gyud kaayo. Perte ra gyud dali So na kani si yan ginampuan pa nato. Nya karon wa na. Second year na. Dali ra gyud kay sa ngatanan. Si Chona pod, buntis pa, pero karon wala na. Kuha na kayo. Kaning dako na ang baby. O kato pong nagsundo ni Nelin o ni JR dito sa Grace Baptist, katong mga Young People's Fellowship. Nakurat ko. Kay dugay naman may wala nakita ni Pastor Vic. Na dito si Manoy. Isa na kaila ka Manoy. Si anak ni Pastor Vic, pertigyong gamaya, payat nga gamay jud kay sa nga tanan. Pagkakita na mo, nakurat ko. Pero ting dakuan, nga inani ka dako. Ang bata nga perting payata, perting gamaya. Next na mong kita, inani na kadako. Uy, grabe, dali ara sa panahon. Dahil naman gud ang tao, kung ang bata, kung wala ni mo nakita, pila ka tuig. Murag kag makurat, murag ni, kuan ba? Murag ni sirit lang kadako. Kula, dali ara ni dako ni Manoy. Mo na kita mga kaigsuonan, bantay kita ang saan nato paggamit sa atong time. So importante gyud ato ang pamalandungan kung saan ito paggamit sa atong oras. Kaya ang oras mungod nato, once naming labay na, dili na pwede nato balikon. So, pag mulabay na siya, wala na. Mo na gito siya. Kung mo tayo mong desisyon nga mali, mo, hindi. Wala tayo mahimo, anak.
So ang next natong unsa is redeeming the time. So makita nato sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Be careful, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. So, mani pahimanglo sa Ginoo sa tuwa. So, kanang color blue. So, how you live not as unwise but as wise. So, to live wisely. So, mabasa nato sa Proverbs chapter 9 verse 10 sa NIV. Ingon diri, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. So, kini nga verse, nagpakita sa tuwa og lalom nga pagtahod sa Ginoo, sa paghimaya sa Ginoo, og sa pag-ila sa iyaha kung unsa siya kagamhanan. Makita po nato diri na verse kung ang tao wala nakaila sa tinuod nga Ginoo, kawang lang ang ilang nahibalaan. Na may mga daghan mga bright nga mga tao, pero kung wala ang Ginoo sa ilahang kaalam, wala gyud nay pulos. Wala may daghang mga scientist, mga alam kaayo, pero wala lang gyud gihapon. Kay sayang. Ug mabasa po nato sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 sa NIV, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Kung ihatag nato ang atoang pagsalig sa Ginoo, dili nato saligan ang atong kaugalingon ug panghuna-una, kanunay gyud ta magsubay sa will sa Ginoo, ang atong desisyon mahanay gyud. Mo na tugyan ginato sa Ginoo ang atong mga desisyon tanan. Og ihag yung will ang atong nahon. Kung kani pong naka-highlight og red, no? Kay kani siya dili man gud siya ma-kuan kay. Di ba klaro? So gi-highlight nako because the days are evil. So nasayod gayud kita na naa na ta sa last days. Ang ingon sa Bible, ingon sa Bible, ang magtiayon between man and woman. So nasayod kita na between man and woman. Pero karon pwede na man and man. Libog kay no man and man. Nya woman and woman pwede. So grabe na gyud. Kung musupa ka, ikaw ang mali. So lisod na jud kay karon nga panahon. Nana kita sa last days. O daghan na pud kayo mga false nga mga doctrines. So masking karon sa kuan gatong giingon ni pastor sa dito sa sa Iloilo, nagasugod na pod, nana po yung mga nagpasok. Mo na delikado na gyud kay karon nga panahon. So ingon pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 4, but mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, kini nga versikulo, so wala na tayo masulti kay gakahitabo na gini nga bersikulo karon. Na nagita sa last days. Wala gid digid maunsa masinsaon na tong tanaw sa mga news, mao na gid na siya. Na nagita sa last days. So dirita sa making the most of every opportunity. So making the most of every opportunity. So, mabasa nato sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20.
Pwede nato ma-open atong Bible. Then Jesus came to them and said, all authority is in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So diri, klaro jud kay ni nga word. Giingon diri, commanded you. So isa siya ka command, gi-command jud ta sa Ginoo. So command to share the gospel. Ug mabasa nato sa John 14 chapter 15 verse 31, 15 to 31. Chapter 15 the New International Version. So nasobrahan ng 31. So ingon ni Jesus, if you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever. So kabalo kita no, natay usay mag-solvening ta. Murag usay di nata kabalo sa atong isulti, pero inig magampo ta hatagan tag mga words sa Ginoo, sa Holy Spirit. So, command ni, so kinahanglan gid naton ibuhaton. So ang pangutana, how to share the gospel? So saan nato pag-share sa gospel? So una is pray continually. So mag-ampo gid ta kay naman tay mga unbeliever nga mga hinigugma. O kabalo pud ta nga unsa pud ang impierno. So kinahanglan kita mag-pray sa atong mga loved ones. O bisan sa atong mga kaila, mga silingan. So ato na sang prayhan kay tinuod jud ang impierno. Yeah, share your testimony. So i-share nato atong testimony. Unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Yeah, live by example. So Christ-like attitude. So live by example. Natoy kaisa nagwali si Pastor June. Ana si Pastor June. Have you seen Christ? Nakurat ko. Ano ko nga? Murag bago man ang doktrina ni Pastor June. Have you seen Christ? Kuha. Kung saan man ako niwa. Have you seen Christ? Kung lahi naman nga doktrina ni. Have you seen Christ? Good. Pagahong man, sa kadugay, gi-explain ni Pastor, ana siya nga, I have seen Christ. Hala, kuyawan na magita nga doktrina, I have seen Christ. Hala, pero tinagyong kulbaa, pagka-ando pa, I have seen Christ in you. Guy. Pero ting ulawa. So, mga kaigsuunan, mo din na kinanglan Christ-like attitude. So, ato ba nga yung tapad? Ito bang sa inyong tapad? Ina imong tapad, I have seen Christ in you. So, challenge na sa inyo, ha? I have seen Christ in you. Pero tika challenge, Gabi. Magkayong kayo na lang, di mo ko worth it. Pero mao ginagingon ni Pastor, nakita ginya si Christ, pinaagi sa tao nga nagmatutom sa pag-alagad sa Ginoo. So, ang kanang tracts distribution. So, say tracts distribution, murag wala lang sa tuwa. Pero nato isa ka pastor, nagwali siya. Nato isa ka second floor nga balay. Dito sa bintana, na magawas ng mga papel. It could be true story, kay di lang nako kay mahinumduman kung kisa nag-istorya, pero true story. So, katong tracts, gikan sa second floor, dili tracts iyang ginasulat sa second floor, sige lagawa sa second floor. Yan ay sig-agi dito, na isa ka tao, nakakita dito, yan gibasa. Pagbasa na niya, about man kang Jesus. So, nag-research siya. Ug naluwas. Pagkaluwas niya, ano siya nga, ano man to, nga naaman sa second floor na may mga papel, murag ana ba, tingala siya. So, ihag yung gibalikan, kay naluwas naman siya. So, ihag yung gipangita, anong na-tracks dito sa taas, gikan. Pag-abot niya sa taas, isa ka babae nga pungkol, walay tiil. Ang ginabuhat sa pungkol nga babae, kay wala naman siya mahimo, pero yang kuan ba, yang desire nga makaalagad sa Ginoo,
Gasulat na lang siya. Ginasulat niya about kay Jesus o ginabalabay lang niya sa bintana. So, challenging kaayo. Kaya nga naman, putol ang tiil. Gusto pa mag-share the gospel. Niya kita. Kumplito atong tiil. Ako sakit lang ang tiil, pero kumplito. Akong kamot, kumplito pod. So, challenge sa tuwang, anong di man ta mo hatag og mga trucks. So, mag-trucks distribution ta para na po maluwas pod. Nya, tell the gospel. So, mao gina ang pinaka-importante. So gid gyud nato ang gospel. So, share the gospel, no? So, when I heard about the gospel, I am so happy that there is a way that I can be saved. So, syempre, gikan mo ta sa Buddhist, syempre, nato sa Catholic, syempre, wala man tayo kaluwasan. Kaya ingnon may nga, luwas na ka. Pagbalik sa Ginoo, dihan atong mahibalan. So, na daw i-way, nung sa akong isuon. So, siya nag-share sa kuha, nag-share. Ano siya, pinagi daw kang Jesus. Ba? Ay, kaninduta ba, anak? So, abi nako, tanang tao, nga may istoryahan nako about kang Jesus, kay sikat ba si Jesus? Lago tay Christmas, napag-Ibirni Santo. So, abi nako, tanang tao, basta istoryahan nako about kang Jesus, maluwas yun. Dawat yun sa Ginoo. Kay, sikat man si Jesus. So, muna akong gibuhat, nag-share ko sa gospel. Istoryahan ako mga best friend nako, mga amigo nako, kung gipangsultihan. Mga business partners, gipang istoryahan, nga nainindot kay nga balita. Nya ko namo kay negosyo sa una, ang akong mga trabahante, kada Lunes yun. Bible study, half day, swildado, pero wala trabaho, Bible study lang. O pagka Martes, siyempre, negosyo, ikaw naman bukod sa imong oras, si Lina, kay taguman, dagan siya kaila, amo ang pangitaon, ang mga kaila niya, tuon na mo sa trabahoan. Amiga niya, ay, Mari, nakay time, mo adto ta sa kuan, adto mi sa inyo ha, mo bisita mi. Kung sa oras imong pwede, sa Martes, pwede ka alas 9. So, marami kuanti ba, nag-networking, pero dili pa may networking ato. Basta kay mo, ato lang mi sa mga balay-balay. So, gikag alas 7, alas 8, alas 9, 2 ka oras, isa na kabalay. Alas 9, alas 10, alas 11, isa na kabalay. Maniud to mi. Kay isa naman kadlaw among gihatag, among time. Paniud to, alauna, alas 2, lahay na po ng kabalay. Hangtod alas 12 sa gabi. Grabe gid ang mga pagtrabaho sa una. Siyempre, di man ko kabalo mo i-share, kay bago pa man, mga pastor akong kauban, si Pastor Biliot, pati si Pastor Baluyo, katong gitestimony na ako nga naka-wheelchair, dito sa kay Mr. Ong. Kauban gyapon, naka-wheelchair, Bible study lang gyapon. Grabe gid to si Pastor Baluyo, gid mabangbang. So, sadyang ka-excited na ako, kay kabalugyog ko nga tanan gyud tao nga among ma-Bible studyhan, among maistoryahan, mo dawat gyud sa Ginoo, maluwas gyud. Ay, perting lipaya ginako tanan tao maluwas gyud kay among gisharean. Grabe lagi. Diya lang ko na kuan na straight. Kaya nga naman, ang mga akong best friend, gahi dig mga kasing-kasing. Sarado. Pero pwede na mong Bible study, pila ka bulan na. So, ana silang maluwas lang ka kung maayo imong binuhatan. Good works ilang gusto. Dili na nakasayon ang kaluwasan. Dawaton lang nimo, maluwas na ka. Imposible. So, kailangan good works. So, naiuban, nana. Ang uban po, ilang religion. Grabe ang religion. Gingnan pa mi nga, unsa among namatan. Maogi among pakamatyan. Unsa ni mo pagbali, ana. Ano mong ilang pakamatyan.
So akong Tagalogon, kung ano ang aming na lisod man. Kung ano ang aming kinalakihan, kung ano ang aming kinalakihan, doon din kami mamamatay. Grabe. So wala na kay mahimo kay mamagid hanggang sila ay mamatay. Yun na yun. Grabe. Ang uban pod, pride pod. Grabe pod ang pride. Uy. Mingon man sila nga, wala man ko'y puan, wala man ko gabuhat og dautan. Wala man ko'y gipatay, wala man ko nangawat. Manong kinahanglan pa mong kuan ang kaluwasan. Nga maayo man kay ko, man ko sala. Ang uban mingon anak. Nya. So ang uban pod, mga bisyo pod, grabe pong bisyo. Nami kaisa dito gi Bible studyhan ni Pastor Biliot. Nami nga moni grabe gyud. Nanggat jud mi. Kani gyud, ko gyud kay ni kay paluwas jud ani. So nagingon mi sa iya, nya, Brad, dawaton nimo si Jesus? Ana siya nga, dili lang sa kung dawat karon, na-shock mi uy. Dili lang sa daw siya mo dawat karon. Ano ka? Kaya na pa din, magsabong pa din siya pagka Sunday. Dili na siya madawat. Siguro Monday, pwede na. Grabe yun. So, na-discourage good ko. Grabe ang effort, grabe ang pagpaningkamot. Abi na ako nga maluwas kita ng tao, basta suginlan nimo sa pulong sa Ginoo about kay Christ. Muna na-discourage ko, nag-relax ako. Kay lisod ka ay ko mapigi kag istorya nga. Resulta. Pero naman may na-resulta si ang Tarsona family. Nakuha na sila na kanang mura og fruto sa mo ang pag-alaga sa una. Tarsona family. Na si Otsi, si Sensei, si Ai, at least na sila. Si Mads Vicky. Si Mads Vicky na hapon. So, mo tong one ako nasabtan as a new believer. So, na-discourage yun ko. Kaya gingon ni Jesus na ang Holy Spirit mo day ang mag-convict sa tao. Dili day ako. Kaya tungkol sa ka-excited na ako, na maluwas yung tanan. Dili man day ako ang makapaluwas sa mga tao. Ang Holy Spirit man di ay. Tungkol lang ito sa akong ka-excited. So, one time, Saturday, Saturday ato, nag-chat si Pastor Kem. Si Pastor Kem nga, ako daw mag-leader. Mag-leader daw ko. So, pag mo-chat si Pastor Kem, leader, ako nang tanawon ang mga kanta kung kabalo ba ko. Na yung mga panahon nga, di ko kabalo. Ako nang tanawon sa YouTube, kaya naman sa YouTube, akong tunan para at least, makakanta, masiginagmay. Sa dihang nag-study na ko sa mga kanta, sa program, na nag-chat sa kuha. So, ang chat sa kuha, ako nag-ring naman akong cellphone, akong gitanaw. Mo na yung chat. Good evening, Kuya Nelson. Kumusta na? Tingala ko, si Oliver Sai. Anak ko, good evening all. Okay raman all. Ang sunod nga mga pulong dito ko na siya. Halos kaambakon, kahilakon, kalibangon, di na ako kasabot. Kuya, Christian na good ko. Nag-start ko attend sa church tong 2021. Last December, nagpa-baptize me ni Beverly. Magpasalamat lang ko, kuya. Tong time na naa ko sa tagong o basahan ko nimo about sa saving grace of our Lord and Savior. So, imagine, discouraged na ko. Pila na to ka years? Pero, gi-review ko sa Ginoo, na dili man ikaw magluwas. Nga ma-discourage mo ka? Ang Holy Spirit man, muna siya. Nakahilak ko Grabe. Mo to nga,
senaryong na dili giday kita ang makaluwas sa tao. Ang Holy Spirit, atong trabaho is mo share lang gid sa gospel. Kay sa kadaghan-daghan sa among nasharean, wala ko kabalo. Wala po to sila kaila sa kuha. Kay dugay naman kaayo. Wala kabalo sa result. Pero wala gid sila kasimba kay sa mua sa tuwa kay wala man diri. Pero wala kabalo kung saan nahitabo sa ilaha. Nana sila seed kailang heart. It could be nga nagturo to. Pero kani si Oli, pag dula ko ani sa iya ako sa gibasahan sa pulong sa Ginoo, anak ko nga, Ol, mo ni ang kamatuuran, kay excited lagi. Mo ni ang kamatuuran, Ol, kuan kaayo. Sa iyo lang kaya kaluwasan, dawaton lang nimo. Mo niya, basa ka sa Bible. Ano siya? Ang tubag niya sa kuha. Oh, tuuma ko sa Bible. Kuya, pero 99% lang. Huh? Asa man ang 1% all? Ano siya nga, reserve daw? Ako, why pulos ni nga. Why pulos niya ako. Sige, istoryahan kay na may 1% kulang. Mo to, ano kung nagtandog sa iya, kay nagkulangan mag 1%. Pero kato di akong gisulti, nao, kuhan day siya. Brang iturok di ay. Grabe. So, nagpasalamat yun po sa Ginoo. Salamat. Wala. Nagpasalamat yun po sa Ginoo tungod sa Sunday School. So, sa Sunday School, gituduan mi ni Pastor Kem og one verse soul winning. So imagine, one verse, pwede na ka maka-soul winning? Grabe ba? One verse soul winning? Ano si Pastor Kim? So, mabasa nato siya sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, kani nga versikulo, nagamit ako ni for tulo na katao, ako na istoryahan. Very effective. Nya, katong akong naistoryahan na isa, kuando siya nagtrabaho diri sa kaning bangko. Siya, nag-istorya mi about sa religion. Siya nga, ay, nagadaghan dito sa amuang bangko, sir. Na iglesia, na kibuloy, na kani, na kana. Magdebate, magani sila. Nya, unsa na imong i-share? Ana siya? Ana ko nga, kani nga versikulo, gikuha na ko tong notebook nga kopyahan ako sa gisulat ni Pastor Kem. For the wages of sin is death. Ang siya, kablo man kita nga mamatay ta. Nya, kablo po ta nga nakasala man kita. Kita tanan nakasala man. Siya, kasala. Nya, kablo kita mamatay. Nya, mutuo man po siya na imperno. Na imperno. But the gift of God is eternal life. Ano siya nga, ha? Gift of God. Siguro nakadungog na po siya sa mga debate-debate sa ilang office. Gift of God is eternal life. Anak ko sa iyahang gasa raman ang kaluwasan, sir. Siya, gasa ra di eh. Gasa ra. So, kanang gasa, wa kay mahimo anak. Dawaton na gini mo. Kay kung tagaan ka tika, o let's say, unsa kung ihatag sa imo, unya patrabaho tika, dili na gasa. Sweldo na na. Ano siya, gasa. Nya na kay kaluwasan, una na kay kaluwasan through Jesus Christ our Lord. So manana ako give suporta sa iya sa Romans 3:23, for the wages of sin ang sa to pastor, for all have sinned and come short of the glory of God. So mana siya. So John 3:16 kabalo mata ana, John 14:6 ug sa Ephesians 2:8 and 9. So, ang iyang conclusion, nag-sparkle iyang mata. Ana siya nga, anong gidibatihan pa Manila? Nagasa raman day ang kaluwasan. Ana siya. Nya, giganahan ko. Nana po niya ito sa balay. Ako ano pong gistoryahan. Kanig hapon nga verse akong gigamit. Ug mao po na ang supporting verse. Nag-sparkle na po ang mata. Uy, hinduta gidayan ning inani, no? Kay murag dili sila malaayan. Nya, akong gi-invite na itong Sunday. Sadly, wa man siya nag-ani. Pero at least, nanay seed sa ilaha. So, mo na siya, ginana lang kadali.
Si Ugis, no? Si Ugis, nagani ang isa. So, inana sa kanindot, simple ra gid kayo ang mag-soul winning. Ang atwa lang is isulti lang sa ilahan ng mga bersikulo. O sila na mag-decide. Ang inaani day ang kaluwasan, gift day sa Ginoo. Nya, siyempre, kanang gift, diha man ito makita sa John 3:16. So, inay mag-explain. Nya, John 14:6, kapamatuod nga si Jesus Christ, ang way, anak. Nya, sa kuan po, sa Ephesians, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, kani nga mga simple lang kayo nga mga bersikulo at ang memorization. So, kung di ka ka-memorize, pwede mo po sa cellphone. Nasa imong cellphone, pwede rin mo i-open. Mas nindot ko na kay Bible. Kay mabasa gid nila sa Bible yun. So, mao to mga kaigsuunan. So, kani nga mga bersikulo, mubo lang kayo, gamay ra kayo. O kung atuan ng ibutang sa atong kasing-kasing, ato ang timan-an, atong memorization, niya kung na'y tao nga ma-meet nato, masisikinsa, pwede nato na i-share. O kung ma-share na nato sila, dili ta kinahanglan magdebate. Share lang nato na sa ilahan, ngayon ani. Kung dawaton nila, mag-sparkle ilang mga mata. Kung di po nila dawaton, wala po tayo mahimo. Kaya mga may ilahang kwan, ilahang baruganan. So ato lang is mag-share lang yun. Kaya na kita ginako nga dili gyud kita ang magluwas. Ang Holy Spirit ra gyud ang magluwas. Ang ato share lang gyud kutob sa atong maistoryahan. Maskin kinsa way pili. Istoryahan lang gyud sa pulong sa Ginoo. Romans 6:23. One verse lang. So, mo na mga kaigsuunan, time. Gabi na gyud. Time. So, sa James 4:14, whereas you do not know what will happen tomorrow. What kablo sa ugma, no? For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. So, wala lang gyud dayta. Mura lang og kanang vapor lang, mawala dayon diri sa kalibutan, mulabay ra gyud ta diri sa kalibutan. Mo na kinahanglan atuag yung igamit ato ang time, i-redeem ginato atong time. O last, sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, treasures in heaven. Ingon pa sa King James, lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. So, mga kaigsunan, asa man natong treasure? Dari ba sa kalibutan o sa langit? So, mag-ampok kita. Ama na mga langit nun, salamat Ginoo sa imong mensahe Ginoo. Ang naghatag sa amo og kadasi Ginoo. Kami Ginoo, wala na ginusara Ginoo. Kung mag-share kami sa gospel Ginoo. Among panahon diri sa kalibutan Ginoo, mubo ra gyud kay Ginoo. Usa Ginoo, tabangi kami Ginoo. Hatagi kami kaalam Ginoo. Nga ma-share gayud namo Ginoo ang gospel Ginoo. Kini amo ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen.